It's our afternoon service. Pasalamat ta sa adlawng Domingo mga kaigsunan nga makapahulay ta diha sa Dios. And coming to church is a privilege. Not every Christian goes to church. Amen. It is God's will. It is God's kanabitang working that the people of God could come to church. May buong lanta mga kaigsunan, there will be times that Christians are not here. And that is because they did not purpose in their heart. Muna magpasalamat ta nga naata karon, himayaw na tong Ginoo pagpadayon mga kaigsunan. Amen. Mupadayon ta sa pagtudlo sa kinabuhi ni Zacharias. This is number 3 and the last part of our lesson about Zacharias before we proceed to another person nga atong istudyuhan. And the title is still the same, Impossible Things Do Happen, Part 3. Ikatulong nga bahin sa Impossible Things Do Happen. Unya, sa kadaghang tao sa panahon ni Zacharias, mga kaigsunan, sa kadaghang tao nga kaliwatan ni Aaron, kaliwatan ni Moses, mga kaliwatan sa mga tao nga gipili sa Ginoo mga igsoon, nganong si Zacharias man, nganong si Elizabeth man, nganong kaniman nga couple, ug sa tanan nga couple, sila pagyud ang way anak hantod sa stricken in years according to what the Bible says. Sa ila na mga senior years sa ilang kinabuhi, diha man sila gipili sa Ginoo. So, atong padayonon sa pag-estudyo mga igsoon, let's all stand, open your Bible to the book of Luke chapter 1, verse number 37. Luke 1:37, our favorite verse for this lesson. Luke 1:37, go! For with God, nothing shall be impossible. Always put that together. For with God, nothing shall be impossible. Dili kay nagdako lang ang imong utok, nothing shall be impossible. Yeah, without God. Kinahanglan with God, nothing shall be impossible. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. Once again, Lord, we ask your guidance, teaching this afternoon, oh God, to your people. Please use me, empower me once again, and allow us, oh God, to learn the characteristic of Zechariah's life and his wife. Reason nganong sila may napili ni mo, Lord, sa kadaghang kaliwatan ni Aaron, nganong sila man. And I pray, dear God, that you allow us, O God, to apply this also sa among kinabuhi, Lord, para sa panahon karon sa kadaghang mga Kristohanon, kay bawo ko, Lord, nga mamili gyud ka og mga anak nimo nga magamit nimo in a very special way. And we pray, dear God, na makapasar unta mi, na makita nimo, Lord, sa among kasing-kasing, na matinud-ano ng among pagsunod kanimo. We are not perfect, yet we could be perfect because of your word and because of your guidance. And I pray, dear God, that you allow each and every one, your children, O Lord, as they listen to your message, please help them to open their heart, O God, for any instruction or rebukes na imong ihatag this afternoon, Lord. This is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. There's a lot of impossible things nga naitabo or nasugatan nato sa atong kinabuhi, and most of those impossible things remain impossible. Kaya mga tao, ganahan gud sila nga munindot ang dagan sa kinabuhi, so nanaghan na lang ang ilang kaliwatan, naglisod gihapon ang kinabuhi. And majorities of Christians are poor. I don't know if you are agreeing with me or not, but majority of Christians are poor. Kung ato tagsa-tagsaog adto ang mga kasimbahanan, mas dako gyud porsyento pobre ang Kristohano. But if we are going to study the Bible, mga kaigsunan, those people who are serving and following and really wholeheartedly gihatag nila ilang kinabuhi sa Ginoo, they may live a simple life, but
they are not poor. Dili man pasabot nga mag-live ka simple life, pobre ka. Amen? Pero ang kuno ninyo nato mga kaigsunan daw sakit man eh. Bisag kung saon pa nato og ingon nga simple living raman ko, pobre gyud ang Kristohanong kasagaran. Nanago na lang taan ng simple living. Ay lang yun in taon paabta sa punto nga ang kasimple nimo once a week ra ka maligo, once a week manutbrush. Pero ting simpulan na yun na. Amen? Unya, ambot lang kung minyo ka, maantos ba na sa imong kauban? Lain na kayo nagbaho, no? Panington magyud ta, labi na sa ato ang country nga humid ba? No? Tropical maguni atong country. So init, panington jud ta. Ya kaning singot na to pag mauga, sour na na. So sa pa nimog sweet. Sweet and sour ang gawas. Di ba? So karon sa atong panahon mga kaigsunan, we could still let the people see the greatness of God. Pinaagi sa atong pagpangalagad. Pinaagi nga kita mapilian ta sa Ginoo para pabuhaton taniya og extraordinary service. It's normal that we read the Bible. It's normal that we will go and preach the gospel to every creature. It's normal mga kaigsunan. Because that is the common denominator of a Christian, bringing the Bible, reading the Bible, studying the Bible. It's common. But there are some extraordinary job that God may choose someone to do some extraordinary service, which is discipleship. Now, Baptist churches are preaching and teaching and shouting about discipleship, but only few Christians understood what discipleship really is. Amen? Mauna sa atong panahon karon. Mauna nga daghan mga Kristohanon, but only few Christians are doing discipleship. Kay pilion na sa Ginoo kinsa iyang pabungahon. Pilion sa Ginoo. And God is expecting believers to bear fruit. Amen? So, we are just like fig tree. Nga gi-expect sa Ginoo, kay gi-create sa Ginoo ang fig tree nga mamunga. Naagian man niyang usa ka fig tree nga way bunga. Mukuha na unta to siya bunga. Uy, unsa man ning fig tree ha? Wa may bunga. Unsa ang gibuhat sa fig tree? Iyang gi-curse. Sugod karon. Never nagyud kang mamunga. And that moment nahiubos si fig tree og nalaya si fig tree. Nahiubos mo siya. Wa man siya ina sa Ginoo. Karon dayon malaya ka, mamatay ka. Wala, giina na siya sa Ginoo. Di na ka mamunga. Uy, nalaya man, namatay man. Wala mga Kristohanon. Onion skin. Onion skin. Mga fig tree, character na siya. A barren fig tree. Nga, wa na mo nga fig tree. So I hope masabtan ni nato mga igsoon, because bisag kung saan pa natong singgit diri sa pulpit, that discipleship is very important for us to do. And yet, murag ka og wala pilia sa Ginoo ba because you are not doing it. Murag magwala ka gipikpik sa Ginoo, dong apil ka. Day, apil ka. Murag bang nagpaabot gihapon ka sa angel para duulon. Di na kaangay magpaabot sa angel, kinahanglan na ka mamunga. Kinahanglan na ka manganak sa imong pagkakristohanon. Amen? Now, si Zacharias, wala pa nataw ang Savior. Unya, si John the Baptist was the forerunner of the Lord Jesus Christ. Dinhi nagsugod, mga kaigsunan, ang promise nga Messiah nga ipadala na. O karon,
Namili ang Ginoo mga igsoon sa kadaghang Kristohanon, sa kadaghang believer, sa kadaghang kaliwatan sa iyang pinili. Nganong sila man. Amen? So atong i-review gamay, i-review. Atrasan na nato gamay. Ang una, unsa to'y una? Kung atong mahinumduman, Zacharias was a priest. Pari siya. So, dili mamili ang Ginoo kung dili niya sakop sa iyahang katawhan. Dapat kaliwatan, mga igsoon, sakop. So, ikaw, anak ba ka sa Ginoo? O, di na kong tendency, mapilian ka para pabungahon sa Ginoo. Amen? Ikaduha nga qualification ni Zacharias. Zacharias was married to a barren woman named Elizabeth, but he never complained. Yet, he keep on praying and believing in God. Padayon na siya sa iyang pagkapari. Huwag yun siya nangitaglain. Amen. Wala siya niliwat ni Abraham. Wala naliwat. Nagpabilin siya nga matinud-anon kag Elizabeth until God gave them a son. Number 3. Zechariah's long-time prayer was heard. Whew. Sa kadugay ng ampo. Napabamoy giampo hantod karon nga wa pa gyud gihatag sa Ginoo. Padayon lang ampo. Basta sigurado ka nga kanang imo gipangayo dili na sukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Ako apa ko'y gipangayo sa Ginoo mga igsoon nga wala pa nahitabo. Padayon lang jud ko kay daghan na kay nanghitabo nga gipangayo na ko sa Ginoo ni abot na. So kung ikaw ba maka-experience kag answered prayer, muhunong pa ka? Muhunong pa ba ka? Tinuod mo? Ang nalagay yung nakasuway mong sale sa kaldero, nang hulong man mo. Nganindot man na. Sampol lang na ba? Sampol. Ampo man na. Lord, tagay may client. Oh. Nana. Giyanto na. Nipalit na. Nihunong. Gi-answered naman, pastor. Ampo rin. Di ako pasabot ba? Kana mga butanga, visible. Visible ba? Pero, wala to gipadayon. So kung nakatilaw ka, mga kaigsunan nga, oy, naglingkod naman ko ato, niya naka-income man ko, nindot agod. Di hunong, nasubraag ka nindot. Di ba? Di, ako maka-question ako mga kaigsunan. Sa prayer pagkaha mo padayon ta. Ako, if I can see something good, and it is promising, mga kaigsunan, I will never stop doing it until ako jud siya nga ug sa kwan pa mapugga jud nako hantos kinatapusang duga mga igsoon. Ang uban usikan kayo, Limon City, uigor na. Ako magpuga kog Limon City, pigana agas anaon pa gyud. Ang Limon City ko bang ya, ikaw mag-ana, i-ana pa yun sa baso. Inigbuhin ako sa Limoncito. Ngayon siya, wa pa ka natagbaw. Luhay kayo Limoncito. Wa na kayo mabilin nga, kuhan. Bisa pag imo usapon. Ingon ana mga igsoon. Amen? Ingon ana, tandapat sa prayer. Grabe ang prayer. Mo resulta gyud. Grabe ang prayer. Mo tubag ang Ginoo. Mo na di gyud ta mohunong. Ato gyud nang i-exhaust og ayo igsoon ang prayer. But good news, God will never be exhausted in answering our prayers. For Zacharias, he never stopped. Lesson nga atong i-learn. Na-learn nato kang Zacharias. Sa sunod nga bahin, sa part number 2, mga kaigsunan, ang number 4, mga kaigsunan, Zacharias questioned the promise of having a son.
Ni question siya sa Ginoo. Diha ra gyud siya medyo na kuan na pero actually kung imo gyud sabton ang verse, wa man niya gi-question ang capability sa Ginoo. Ang iya lang ba, how could I know? How could I know nga mahitabo ning butanga? Diba? Katiguwang na raba ko, unsa man ako pagkahibaw nga mahitabo ni. Wa man lingon si Zekaraya nga di gini mahitabo, oy katiguwang nako. Ayaw gusto may bawal, unsaon ako pagkahibaw? Uy, bawal man di ay na. Wa man siya kay bawas balaod. Pirti may istriktuha sa gipadala sa Ginoo kani si Gabriel. Ay, migot ha. Pirti mang istriktuha gidi ay giamang mandayin siya kay mamang kanito oh. Tingali ba kan dili pura ba dito ko. Wa naman. So, huwat na lang siya. So, gipakita niya ang pagtuo, 9 months, naghuwat yun siya. Ngawa yun siya, naghagis. Wag yun siya, nagkuhan. So, wala may bagut-but kay wala may kuhan. Kita naman ang amang magwala. Mga buak na bintana. No? And number 5, Zacharias was filled with the Holy Spirit. Kano sa man na nakita? Sa dihang gipangutanan na siya, nanganak na, nigawas ng bata, yehey! Unsay ngan. Sa ilang panahon, mga kaigsunan, pag ang usa ka bata importante, ilang ikopya ang ngalan sa naguna, nga kanang mga nindot sad ba, kaliwatan ba? So kay kuan man special man si John kay laliman ka sa katiguangon nila nakaanak pa sila. So ilang hinganlan og ngalan sa amahan sa Zacarias atong ingan ani kay special ni nga bata. Mao man ang ilahang kuan ilahang pag ma-same gani ang imong ngalan sa imong ginikanan, special ka. Junior ba? Junior. O di ba? Pinangga kayo, junior. Ako wala dyan ko nag-junior kay si Eunice wag ganahis ko nga. Ako mo tanang i-junior sa Timothy. Yan, alipay ka Tim kung i-junior ta ka Tim. No choice. Pero mas ganahan ka sa Timothy kaysa Gonzalo. Ganahan ka sa Jello. Di man ka ma-junior kung Jello. Kinahanglan Gonzalo juga yun. Mao na karon panahon nato junior, pag junior rag pinangga kay ba close kayo, di ba no? So mao na Zacarias wa masugot. Mao na ningon sila ato mga taron si John didto napakita ni John ang iyang pagtuo, John. Ani ni Zacarias. Dito napakita ni Zacarias ang iyang pagtuo. Ni suwat siya John. Naabli iyang baba. Pagkaabli siyang baba, diha nakita iyang spirituality. He praised God. He honors God. Ug sa kataas yang wali mga kaigsunan, puros himaya sa Ginoo ang iyang gisulti. Pagkanindot. And number 6. Zacharias was admonished to train John, mga igsoon, the Baptist in a proper way. Properly. Ang pagka-train. So kita mga amahan, kanang atong mga anak, mga gift na sa Ginoo. Ato ni silang i-train. So kaniya atong mga gagmayng bata, i-train na to. Pag naata sa church, lingkod lang. Pag naata sa church, maminaw ka. Pag naata sa church, di ka magsaba. Oh, training na. Amen? So, pag si mama magsaba, inasad, mga anak, inasad, mama, ay saba, kaya nata sa church. Di ba? Di ba nindot na? Mga saba imong mama nimo, mama, ay pangasaba, kaya nata sa church. Saba, magyapon na. Pangasaba. Di bitaw? Nindot kaayo ang kinabuhi
ni Zacharias kay nakita gyud mga kaigsunan nga siya na-admonish gyud siya sa pulong sa Ginoo, pare gud. Unya na-prepare gyud siya sa Ginoo para kang John the Baptist, a very special person pertaining sa atong salvation. Pagkanindot. Now, atong ipadayon mga kaigsunan, this is part 3. So number 7, simple living and strong belief of Zacharias. Atong isgutan. Simple living and strong belief of Zacharias. Unsa man yung simple living? Nagpuyo ra siya sa bukid. Sa mountainous part of Judah. In Luke chapter 1. Luke chapter 1. Ato to Luke chapter 1, 39 to 45. To 45. The Bible says, "And Mary arose in those days, and went into the hill country with haste, into a city of Judah." So na sila sa hill country, bukirong bahin sa Judah. "And entered into the house of Zacharias, and saluted Elizabeth." Panahon ni nga si Maria, gipakigkitaan pud sa anghel. Mga kaigsunan. Then after that, mauna nalipay si Mary, giadto na niya si Elizabeth, unya nagisgot na yun sila, mga igsoon. And in verse number 41, "And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost." Kaninduta. Elizabeth was filled with the Holy Ghost. Nya tanawa ang manggawa sa baba ani mga tao nga full of the Holy Ghost, and she spake out with a loud voice. Tanawa niya gihimo ni siyang ampo sa mga Katoliko, mga kaigsunan. And said, "Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb." Wa mo kuno siya ni ampo gud. Wa na siya ni ampo. Iyan ang statement pagkadungog niya. "Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb." Wala Jesus. Verse 43, "And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me?" Woo! Grabe no? Pagkaninduta ani para nako, this is very special nga gibisita ko sa mama sa akong Lord. Wa pa nataw ha? Giila na ni Elizabeth. Kay baw niya nga, the Messiah is coming through Mary. Unya si John the Baptist is the forerunner of the Lord Jesus Christ. Ang iyang kalipay mga igsoon, perting grabihan niya, samtang nagisgot sila, nay nahitabo. Verse 44, "For lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy." Sa tiyan pa lang si John the Baptist, di ba na? Here we go! Here we go! No? The Messiah is coming! Lalimang ka, napa siya sa tiyan, iyan nagwali na siya dito. Kalipay ni John the Baptist. "And blessed is she that believed, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord." Paminaw mo mga kaigsuonan, pulong pa lang na, gisulti sa angel. It may be true, it may be not, but they believe. Bulahan ang nituo. Kita na ana, pulong mga kaigsuonan sa Dios, mabasa na to. Pero ang pagtuo sa mga Kristohanon karon questionably. Pero nagpabilin ang pulong igsoon, bulahan ang nakadungog og nituo. Bulahan ang nakadungog bisag wala nakakita. Pero nakadungog sa pulong sa Ginoo. Unya nituo. Blessed are you. Nagpadayon na karon. Mao na mga kaigsunan, ang mga tao nga magamit sa Ginoo, ang kanang nagyahat yun og nituog yun sa pulong nga gisulti sa Dios.
Kaya sa kapusalanan nga gamiton sa Ginoo, di makamutuo siyang pulong. Mo ni napilian ni sila nga pamilya ha. Kay dili lang kay si Zacarias ang spiritual, hasta si Mary spiritual sad. Are you listening? Hello? So unsa man ang imong lesson nga nakuha ani mga igsoon? Ha? Bahalag simple living. Basta strong atong faith. I did not say bahalag pobre. Basta dakog pagtuod, di na bumats. Sa ugod taon ngaron no pobre maka nga dako makapagtuo. Di simple living naman ni pastor. Tinuod kang simple living o wag yung living? Ha? So dapat dili ingon ana igsoon kay kanang poverty is the prison cell of the Christians that they cannot serve God properly. Don't be hurt when you heard that one mga igsoon. Pangayuan sa Ginoo, Lord, prisuhan ning pagkapobre, maunang ikaw ninaog jud ka para imo ming hulbuton ana nga portion sa kinabuhi so that we will be free to serve you. Lord, tagai kog wisdom. Help me, Lord, nga magawas ko ani. Amen? O inunay ka sa Ginoo, gitagaan na kag pastor nako. Unsa man ay ang gitudlo nimo para ka mapobre? Sa giving pa lang nabungol na ka, di ba? Makadato man na. Diba, nito mo nga ang giving makadato. No, I'm not a verse good. The more you give, the more you receive. It is more blessed to give than to receive. Diba? Na sa verse. So, dapat tudluan ka. Dapat, kung mahimo pa lang, halap, ikuan ka, mura inundod ka ba, give. Mura ba glubi ba nga magtuno bitaw? Kundi na siya inundod sa mahait nga bagay. Makahatag ka na siyang tuno. Pagkaluuyas lubi lagi, ginudnod pa. Kuptan ang buhok. Mamurang mo gibugno ang lubi. Na ginudnod dito sa hait kayo. Duklon pa. Sa di pa inudnod, gidukol. Tok. Pagkahuman ginudnod, og ayaw tamas ginhawa. Pero pagkahuman, nakahatag siyang kalipay sa kadaghanan. Nalipay ang nangaog munggos. Kaya naituno. Di ba? Usahay di ta kasabot ba ka na ipaagit na bitog ikaw nana. Grabe si pastor, mura mo sa taglubi nga. Ginundulog ayo, tanawa, inig makalatas ka na sakita. Pagkadaghana nga mapanalanginan nimo. Di lang ta kasabot. Sometimes we cannot understand God's ways. Number 8 and last. Qualities of Zacharias' wife. Okay, atong isgutan ang iyang wife, mga kaigsunan. Inigisgot na to sa wife ni Zacharias, meaning Zacharias was so blessed. Having a wife nga ingon ani ang quality. Na, letter A. She was a daughter of the house of Aaron. Unsa na ka-special? Nabilong siya sa mga kaliwatan ni Aaron. O, nindot kayo. Luke 1:5. Luke 1:5. The Bible says, there was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias of the course of Abiah, and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. In their own kindred, kaliwatan, mga kaigsuonan, sa pinili sa Ginoo. Kana, for your own safety, pamili gyud og kaliwatan sa Dios. Kaliwatan na to ba, mga Kristohanon? Magproblema magita ng Kristohanon, kana pang di. Numuto mo nga magproblema ta ng Kristohanon? Pangutan-an inyo, pastor.
Kung tinuod ba na magproblema ta sa mga Kristohanon, gahi tuduan ng Kristohanon. Labaw na ng unbeliever. Labaw ng unbeliever. So kung sahog ingon, let your ye be ye, and ne be ne. Wag yun. Muye ka niya, ne di ay. So, naasya sa kaliwatan ni Aaron, letter B. She had the same name as Aaron's wife. Parihag ngalan. Unsa gani, kuana na, unsa gani sistema pag parihasan og ngan? Special child. Special nga bata. No, tanan to unsay ngan sa asawa ni Aaron. Exodus 6:23. Exodus 6:23. The Bible says, and Aaron took him Elisheba, daughter of Aminadab, sister of Naashon, to wife, and she bare him Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar. So, kaliwatan mga kaigsuunan ni Aaron, diara. Now, si Elisheba, sa panahon na sa New Testament, Elizabeth, parihar na. Pare sa nga ni Joshua. Or natoy lain nga ngalan siya. No? Abraham. Magipan-change ba? Pero kani parihar na Elisheba o Elizabeth sa New Testament mga igsoon. So gipariha siya og ngalan sa asawa ni Aaron. So Juniora. Mura siya Juniora. Special nga bata ni siya. Okay? Just a thought. Letter C. She was a kinsman of Mary, the mother of Jesus. Kinsman ni siya ni Mary, the mother of Jesus. So meaning, ig-agaw ni sila. Ig-agaw. And the only time nga gimension ang cousin, aning nga bersikulo. Luke 1:36. Luke 1:36. The Bible says, and behold, the cousin, Elizabeth, she had also conceived a son in her old age. And this is the 6th month with her, who was called barren. Cousin sila ni Mary. Ig-agaw mga kaigsunan. So, dili layo. So, si Jesus o si John the Baptist, second cousin. Pero kung atong istriktuhon, dili jud kay Ginoo man si Jesus Christ. Pero gipakatao man, mabitaw to, tawag niya sa kang Mary sa panahon na nga naa na siya sa cross, woman. Diba? Woman. Behold, yung si John, behold thy mother. Imong inahan. Diba iya po, unta? Pero gigamit ramang gud si Mary para malusot siya diri sa kalibutan. Muna'y wala kayo nasabti sa kadaghanan mga kaigsunan kay ipamugos gyud nila nga si Maria lagi inahan sa Dios. Dili lagi. Dili siya inahan sa Dios. Gigamit ra siya as a vessel para makalusot ang Ginoong Jesucristo to become a human so that He could save us because He needs to die for our sins. God cannot die. So He needs to become 100% human in order to pay the penalty of our sins, which is death. Pagka-humble nga trabaho. Amen? Humble kayo. Murag milyonaryo ba nga nagpakapobre? Ni puyo uban diri sa kalibutan, sa kalindot sa iyang lugar mga igsoon. O bisag ikaw naman,
Imong balay pertin ninduta, limpyo kayo, aircon, bisag asa ka adto, bisag kuanto ka sa CR aircon. You know? Mo adto ka sa lugar nga perting inita para lang ka magserbisyo. Para imo silang i-rescue. Di ba kadako ana nga pagpaubos? Para makahimo og pagluwas sa mga katawhan. Oh, for example, dato na kayo mo. Dato na kayo. Yan, yan tumong Africa para rescuehon itong mga bata dito. Can you picture out ang imong kagalingon? Naka-picture out mo, ang agak rescue, nag-branch out na dito sa Africa? Hello? Oh. Kung nakita na mo kagalingon, agak mo, ayaw tagak. Kinalan. Agak, tagak man. Ayaw katagak, mag-agak ta. So diri pa lang atong buhaton hantod distansya na tagamay. Agak ta diri dapita. Distansya tagamay. Kay from Jerusalem, ripple man. No? Ang way ba gikan sa diri sa Jerusalem paadto didto. Adto ta sa atong Judea. Town by town. Pagkaninduta. Hantod maila. Nanan taga agak, rescue. Diyan kita sa tao ni mo. Malipay sila. Nga naman, blessing ka. Di ba? Kaysa mo, nagbisita na ang mga kuwanay. Tago mo. Mga palaaway. Di ba? Mo nang way bunga, mahitabo, mga kaisunan. So, si Elizabeth, igagaw siya ni Mary. So, anak sila ka Diyos nun nga kaliwat. So, makita ni mo mga igsoon, nga kining ato nga Ginoo nga nagluwas nato, careful kay siya mo pilig tao. Mo ni sa kadaghang mga tao, mga kaigsunan, lagi siya diri. Nagtuyok-tuyok aning mga tawhana. Nganong si Mary man o lahi sana, pero di manggod kay ang dili manggod kayo ilado si Elizabeth manggod, si Mary ilado man kayo nya, little known Bible character man natong gisgutan. So si Elizabeth atong naisgutan. Alright? Pero nagtuyok ra gyud diha ang Ginoo ani nga kaliwatan, mga kaigsunan. Sa kadaghang tao nga pwede niyang pilion nganong kaniman sila. Letter D. She was a righteous and a spiritual person. She was a righteous and a spiritual person. So ato man na-prove, mga kaigsunan, nga si Zacharias spiritual. Sa dihang naabli ang iyang baba, mga igsoon, naghimaya siya sa Ginoo, wala siya nagbasol, wala niya gibasol ang Ginoo, nga wag yun nimo gibadlong na si Gabriel. No, ikaw man ta nakahibaw sa akong kasing-kasing, wala gid siya, iyang himaya ang Ginoo. So ang iyang asawa pod righteous, mga igsoon. Sa verse number 6 sa Luke chapter 1, the Bible says, "And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord," unya blameless. So dili lang kay si Zacharias mo'y blameless, dili lang si Zacharias mo'y naglakaw sa tanan nga mga ordinances. Imagine na nimo, ang Bible di mamakak. Gisubay nila, gituman nila ang tanan nga ordinances. Wala sila gipili. Mo ni tinuod what the Bible says. Amen? Daghang mga Kristohanon karon magdala-dala what the Bible says, pero what the Bible says that I like. Kunya, mostly, ang gisultis Bible, you don't like. Time pa. Ito na yung klarohon, be. Ang inyong pastor, what the Bible says. Kamo, what the Bible says, sad mo? Tarungan na inyong amen ba? Kanang straight nga amen ba? Amen? So, na imong amen. Mo amen ko, pastor? Ambot niyo. Unsa may imong baruganan? What the Bible says, basad ka. So barugi na.
Kung unsay gisulti sa Bible ay nagpalabda imong pastor siyang o. Kinala pa nato mangugat pa ta. O di ba? O ganina buntag daghan na sa gunto ninyo. Nya mo na what the Bible says. O dapat what the Bible says na ta. Klaro ano? What the Bible says. Wala klaro kayo mga kaigsunan. She was a spiritual person. So dapat kita spiritual sa so that God could use us in a very special way. Ako excited kay ko mga kaigsunan. Ang ako rin yung giampo sa Ginoo, Lord, it is very hard to walk perfectly. Ako mo agree gyud ko ana. Mo angkon gyud ko ana mga kaigsunan nga lisod kay maglakaw nga perfecta. Pasalamat ta kanay balang espiritu. Pasalamat ta kanay balang espiritu nga muwitik nimo ba? Oy. Oh, tempa. Oh, Aisa, stop. Pasalamat lang kita. Muna, dapat prayer na to, Lord, help me to listen to the still small voice of the Holy Spirit guiding me. Kay, naay panahon, Lord, nga, saba kay akong kinabuhi. Di ko kadungog sa giyas balang espiritu. Let me listen. Amen? So, sana pagiha, makita sa Ginoo imong kasing-kasing, then God may appoint you to a soul. Amen? Bisan tuod mga kaigsunan nga, it's a general command, go and preach the gospel to every creature. But to entrust a soul, ang Ginoo mamili. Ang Ginoo gid mamili. Daghang kay mga tao eager kayo muwali, pero why gid disciple? Wala siya sa ligi. Tepan, kasabot mo? Daghang kayo mga membro sa church, grabe mo tuon sa Bible, pero wa sa ligi og kalag. Wala gid disciple ba? Ya, mapastor pa. Wa magani sa ligi bisag usa. Pag pastor na baya ka kay ang consideration nimo daghan kayo. Usay gani maglibog na ang imong asawa. Maglibog ni mga asawa sa pastor ay. Grabe rin kasing-kasing sa pastor, bisan na gidunggab-dunggab na sluyo. Ang kasing-kasing sa pastor, lahi gyud. Na bisag atubangay ba? Pastor, I love you. Idunggab di ay. Pero magyapon. Nga naman, ang husay to man sa taas, di mawa man diri. Amen? Wa diri ang husay. Tuwa dito sa taas ang husay. Ang naan to diri mga kaigsunan, nga di kita magpabalda sa pagpangalagad. Ayaw jud pagpabalda gyud. Mao na nga may buong mo. Kanis pastor, di man ni mamadlong basta di ta mo tuman. Agbayra ko ni tuman, wa mo ko badlunga. Ay di man ko mamadlong nimo personally. Pwede padungog-dungogon ta ka kung basin pa lang makadungog ka. Pero di jud ka ikuan ay di ta ka ayaw brad. Di wako suguas Ginoo ingon na. Pero diri sa pulpit ay mo pagbuot. Wali jud ko diri. Diri man ko tagais Ginoo authority mga kaigsunan nga mawali ko. Amen? Nya mayon day ka. Nasa sa ako ang paghukom, pastor, kung balikan pa bata ka. Nang has-has ta karon sa simbahan. Kung usa ka nga malagpot, so be it. Amen? Kaya sa John chapter 15, before namunga, nanangtang ang Ginoong sanga. Amen? Kung naamoy kamanggahan, tangtangan na ni bugsa ka, nagkahan ng dahon na niya. Asa pa man ang bunga ani mulusot, puros naman ni dahon, di ba? Mag-pruning. Pruning. Mao na ang church nga dili na mamunga, wala na, mura na og kanang pugong pulso, kilanan
Hip pruning. Nga naman, daghang praning. Daghan na praning na nga mga Kristohanon. Wa na kasabot sa ilang obligasyon. So, it's my hope, it's my prayer, mga kaigsunan, that you could understand God's plan. Ngano nga naisimbahan. Ngano nga naisimbahan. And remember, do gisugot na si Ginoo to go and preach, but discipleship is a special task because it is a soul nga imong atimanon for your lifetime. Mga kaigsunan, pwede saligan ka, pwede dili. But you need to pray to the Lord, Lord, help me please that I could be trusted. Kaya naa diha ang blessing, mga kaigsunan. No, kabantay mo, wala sa inyong heart, maatiman og soul. Kaya kung naatimanan kag kalag, maghigwasa jud ka, mga kaigsunan. Mag-uol ka kung di nimo makit-an ang imong giatiman. Nabati na ba na ninyo? Marabag concern kay ka ba sa iyang growth? Concern kay ka sa iyang whereabout? Concern kay ka. So kung ingon ana ang ato mga kauban diri sa church nga ang mga bunga ninyo na danan niyo diri. So every person na ay concern niya, unya naasad kay iyang concern pod sa iyang kuan. So nagbinantayay ta, dili magchinismisay kun dili nagbinantayay ta sa usag-usa kanindot ana. Pagkalig-on sa simbahan. Bisag usawag atake sa yawa, di siya kadut. Maglibom siya, asa siya sud. Puros man spirit-filled. Sabta ninyo? Asa sud ang yawa, katong dili disciple. Galamiton ka sa yawa. Kay pag dili ka disciple, nadiha ang luuran, reklamador, dili participative. Di ba? Unya, dili available. Pero na bagulbol. Pero dili available sa buluhaton. So mo na siya ang timailhan, mga kaigsunan, nga you are not a grown up yet. Di pa kakasaligan. Unya, ang pagtuo. May mga, dako yung pagtuo. O sige be, kung dako kag pagtuo, hawa sa imong trabaho. Ana din na. Oh, di ba ninyo na Ginoo sa young rich ruler? Rich young ruler. So siyang gingon. Napay kuwang usa. Pauli. Ibaligya imong kabtangan. Unya balik sunod nako. Di ba? Asakto ta ato. Pagkadungog niya, talikod na siya, ug nikanta siya, give it all, give it all, give it all to Jesus. Di ba? Pero mga Kristohano, ninguna na ba? Ihatag na to tanan sa Ginoo. Kay kung muhatag ta nga morara siya na to gi taga-agtip, insulto na sa Ginoo, mga igsoon. So if you really believe in God, free yourself for Him. Can you do that? Then God is just waiting for you to do that. Heavenly Father, thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for giving us this moment. Lord, nga na-learn na mo ang kinabuhi ni Zacharias o ni Elizabeth. Sa kadaghan nga taon nga pwedeng magamit ug mapili nimo, Lord, sila ang imong gipili, and there must be a good reason nga ma-learn namo this afternoon. And we believe, dear God, na it is because of their faith, ang pagkatinuod sa ilang pagkatao, Lord, nga kung sa karon pa nga madunggan na mo pirmi, tinuod yun sila nga what the Bible says. So please, Lord, karon sa among kinabuhi, tuguti, Lord, nga dili namo binuangan ang among commitment. Dili ka namo tan-awon nga mura og
dili capable to provide sa among panginahanglan. Help us to put our full trust sa imuha, Lord, so that we could also give our full time sa pagpangalagad diha kanimo, na whenever you are going to require our time, we can easily give it to you because wala na ilain pang na nag-iya sa among kinabuhi kundi ikaw lang. And I pray, Lord, and commit to you your people to give them courage as you commanded Joshua to teach your people, O God, to be very strong and courageous. Help us also, Lord, na kami po magmaisugon para makapangalagan ni mo, Lord, na walay mga kakulian sa kasing-kasing. Thank you once again for this opportunity to come to the altar. Please, Lord, bless your people as they come, na dadon nila ang matinud-anon nga kasing-kasing sa pagluhod sa imong atubangan. Salamat, Lord, in the opportunity. This is for your glory, O God, in Jesus' name.